Yung mag-grocery ka lamang na may nadaanan ka na biyaya na nakatiwangwang sa gilid ng kalsada. Abay syempre at nilapitan ko at hindi ko rin palalampasin ay kawali at saka plato na malaki. Maganda pa at kulang lamang sa linis kaya naman kinuha ko. Ay bayga naman nagtapon na rin, hindi pa sinamahan ng lulutuin. Charot, at kinuha ko din na rin malaking plato. Medyo may kabigatan nga, maganda pa. Kaya naman isinilid ko na din sa akin trolley bag. Kita nyo naman din sa Israel, tunay na napakaganda. Makakabuo ka ng gamit sa bahay na hindi mo na kailangan bumili. At habang nga ako'y naglalakad at higit-higit ko ang aking trolley bag, ay napaisip ako kung saan ko ilalagay mamaya ang aking mga pinamili dahil may laman itong kawali at malaking pinggan. At dito nga sa Israel, kita nyo naman habang naglalakad ay merong mahaba sa likod. Normal na yan dito sa Israel, naka-uniform man o hindi. May makakasalubong ka na gana na may biyabit, mapababae man o lalaki. At kita nyo naman si kuya may tulak-tulak na stroller na may laman na kambal. Aba ay uso din yan din sa Israel, ang mga bata na kambal. Sa pagkakaalam ko may ginagawa sila ditong paraan para magkaroon ng anak na kambal. Winter na nga dito sa Israel pero hindi ganun kalamig. At pabor naman ito sa akin lalo na kay Nili. Dahil kapag sobrang lamig at hindi kinaya ni Nili ay nag-iiba ang mood niya. Buti na lamang at hindi nag-uulan dahil kapag umuulan ay mas lumalamig ang panahon at natatakot ako at baka hindi kayanin ni Nili at bumigay. At syempre ako'y damay dahil isang katutak na stress lalo ang aabutin ko kapag nangyari yon. Ayan at nandito na nga ako sa tindahan kung saan lagi ako bumibili ng mga kailangan sa bahay. Dahil malaki ito at halos nandito na lahat ang mga kailangan ko. Nakakatuwa nga dito sa Israel kahit mga matatanda na ay mag-isa silang nag-grocery. Kahit lampas 80 years old na sila. Ang mga matatanda nga dito sa Israel ay halos lumalabas sila araw-araw at hindi lamang basta nakakulong sa bahay. Parang katulad ng kapatid ni Lola, halos araw-araw nasa labas at nanghihina kapag nasa loob lamang ng bahay. At napapatigil lamang siya sa bahay kapag masama ang pakiramdam. Ayan nga't nakakuha na ako ng ilan sa mga kailangan sa bahay at ngayon naman ay kukuha ako ng gatas. Fresh milk para sa amin ni Nili sa kape at kay Lola naman ay soy milk para sa kanyang kape. Mayroon na akong mga iba na nakuha, hindi ko na nga lang nabidyuhan. At ngayon naman ay kumuha ako ng cottage. Tiningnan ko muna ang expiration date. Dahil mabilis nga itong ma-expired, wala pang 1 linggo ay na-expire na agad ito. At ayan nga't pandiisip ako, parang may kulang. Ayun pala, nalimutan ko dun sa may dulo kanina, yung aking trolley bag. Ay talaga namang napakakalimutin na, talagang tumatanda na. Kaya pala parang pakiramdam ko, ang gaan ng aking hinihigit, yung pala naiwanan ko yung aking trolley bag. At pagkatapos nga ay kumuha ko ng yogurt ni Lola, yung nakakahon sana ang aking kukunin. Kaso ay 0% lang ang available at ayaw yun ni Lola dahil medyo matabang. At ayan nga't habang ako'y nagbo-voice over ay kamali-mali si Lola at pandi-doorbell at panay ang tawag sa akin. Ganan ang buhay ko din sa Israel, may doorbell ako sa kwarto kapag kailangan ako ni Lola ay tatawagin lang ako sa pamamagitan ng doorbell. Nakakatatlong palit na nga ako dito ng doorbell, yan ba namang mayat maya ay nag-doorbell at tinawag ako, ay paano hindi masisira. Kumuha na nga din nga pala ako niya na aking bigas, masarap yan at saka mabango, Yasmin rice. At may pabili nga pala si Lola na dark chocolate at kumuha din ako niya na 74% na dark chocolate. Maganda kasi sa kalusugan ang dark chocolate kahit na mapait. Panditingin nga ako niyan sa loob ng trolley. Tinitingnan ko kung paano ko mailalagay yung aking mga pinamili. Ay may laman na kawali at malaking plato. Nakapila na ako niyan sa counter at ayan nga ang aking mga pinamili na mga kailangan sa bahay. At ayan at napagkasya ko na nga sa trolley bag ang aking mga pinamili at yung tinapay at yung isa kong chicherya na maliit ay ipinlastik at binayabit ko na lamang. Buti na lamang at halos napagkasya ko lahat. Napakalaking tulong talaga ng trolley bag na to. Maganda din gamitin ito sa Pinas kapag mamamalengke. Ayan na tapos na nga mamili si Inday at bago nga ako umuwi ay dadaan muna ako sa tindahan ng prutas at gulay at bibili muna ako ng saging. Dito nga ako bibili dahil mas magaganda ang mga gulay at prutas dito. Tag-strawberry na nga dito dahil taglamig na pero grabe naman yung presyo. Halos nasa mahigit 400 na. Sa pera sa Pinas ang kalahating kilo. Saging nga pala ang bibilhin ko lamang dito dahil ubos na ang aming saging. Dito nga ako kukuha sa loob dahil mas magaganda mga prutas at gulay dito kumpara sa mga nasa labas. Kita nyo naman ang presyo ng mangga, nasa 600 pesos ang kilo. Buti sana kung katulad ng mangga natin sa Pinas na siguradong mas masarap. Andito na nga ako sa may mga tumpok ng saging at kumuha ako ng 2 peraso na medyo malambot na para may makakain si Lola bukas ng umaga. Ay walang Diyos si Lola, hindi pa nga nag-iinit ang aking wet po sa pagkakaupo ay pandidoorbell na naman at panayang tawag sa akin. Ayan at binayabit ko na nga ang saging at babayadan ko na.
Mahilig din pala dito sa Israel ang mga tao sa mga dried fruits at saka sa iba't ibang klase ng nuts. Kita nyo ba yung pinya? Abay ginto ang presyo niyan dito. Halos nasa mahigit 1,000 ang 1 kilo. Mayroon din pala dito sa Israel na bayabas na malalaki. Nasa 500 ang kilo. Ayan at babayadan ko na nga ang saging na aking binili. Ang pinagbayadan ko dyan ay nasa 300 pesos sa pera natin sa Pinas. At pagkatapos nga dyan ay kinuha ko na din ang aking saging at ang aking sukli. May sukli pa sa aking binayad. At ready na ulit, lalarga na ulit si Inday, pauwi na ng bahay. Gana ng buhay ko dito sa Israel, lalabas para mag-grocery, pagkatapos ay diretso ng bahay, walang gala-gala, walang pasyal-pasyal. Pag hindi sanay ng ganang buhay ay talaga malulungkot at maiinip ka dito. Hindi na nga mahalaga sa akin kung makapasyal o makagala dahil hindi naman yun ang pinunta ko dito. Ang mahalaga may trabaho at sumasahod ng tama. Lagi na lamang isipin na lahat ng hirap ay may kapalit din na ginhawa pagdating ng araw. Thank you for watching!